good morning. Hello. Hello everyone. Everyone. Say hello everyone. Hello, everyone. Have a nice day. Have a nice day. Yan. Sa mga nanay, sa mga magulang na may anak na may kapansanan, kahit anong kapansanan yan. Pero na lang sa mga magulang na may anak na may cerebral palsy, I know guys, naintindihan ko na mas mahirap talaga alagaan sila, mas mahirap sila i-handle. So guys, don't worry. Just try to relax yourself. Lumabas kayo sa bahay ninyo at bigyan ninyo din ng time ang sarili ninyo na mag-relax sometimes. Hindi yung sa isang araw naka-focus na lang kayo sa anak ninyo na hindi niyo na binigyan ng pagkakataon ang sarili ninyo na makarelax after those hectic days. So ang mga magulang na may anak na may autism, ADHD, and some other disabilities, nako guys, be positive. Lahat yan na pagdaanan ko rin. O kagaya nito sa anak ko, ngayon 14 years old na siya, and then before guys, napakakulit nito, napaka hyper, diba? He always spinning around, he always spin wherever na nandun siya, mag-isa lang siya, nako, wala na siya ginawa kundi mag-ikot-ikot. How do you spin yourself before? Can you show them? Can you show them? How do you spin? How do you spin yourself before? Ang bilis niya mag-spin, so mahilig siya. At saka guys, I know it's really hard to communicate with them kasi nga mayroong hyperactivity sila, sobrang hyper nila. At the same time, mayroon silang speech delay. Pag sila ay speech delay, of course, hindi sila nakakapagsalita agad. So guys, try to communicate sa anak ninyo. Try to understand so you can communicate with them. Kahit pa paano maiintindihan nila ang ibig sabihin mo, and at the same time, maintindihan mo rin sila. Ang hirap talaga, kailangan natin mag-learn ng sign language, and then paulit-ulit guys. Nako, pag ako ay nagbigay ng instruction sa aking anak, sabihin ko sa inyo guys, paulit-ulit. Rohel doesn't understand what I mean? What I'm gonna say? Like for example, mayroon siyang ginawa na hindi dapat niyang gawin, and then nakita mo, so ang ginawa ko sa kanya guys, pinapaulit-ulit ko pa intindi sa kanya. This is the pag once na may ginawa siya, like for example guys, ito yung worst. What did you do? Okay, he is watching TV, and then yung napanood niya na TV ay balita at mayroong nagbanggaan, mayroong tawag dito, mayroong sumabog, kumbaga biglang may apoy, may So ang ginawa niya, kumuha siya ng tubig, inano niya sa kamay niya tubig at ginano niya sa TV. So anong ginawa ko doon? Paulit-ulit, you cannot splash water or spray water on the TV because the fire is not actual happened in front of you, that just only on the TV. Correct? Correct. Do you understand? Understand. Yeah, so it happened, yung incident na yon, nangyari yun sa, of course, sa ibang lugar. Kaya lang nakita niya, so alam niya na ang water ay makakapatay ng apoy. Pero hindi yung dapat gawin niya na igano niya yung tubig sa TV. So may mga ganon silang ginagawa guys. Kaya guys, try to guide your child. Huwag kayong mapofrustrate. Hindi lang isang ina, dalawa, tatlo, apat, lima, o 10 o 100 man na nanay na mayroong anak na may disabilities. Ang dami-dami natin dito. Marami tayong classmate. Marami tayong grupo. Kaya take it easy guys. You just enjoy. Kasi sa sitwasyon ko guys, as solo parents na may anak na ganito, plus may ate pa ng ganun din, sabihin ko sa inyo guys, I got nothing to do kundi i-enjoy ko na lang ang life ko kasama sa kanila. So, hindi madali ang pinagdadaanan natin na magulang, lalo na tayong ina na may anak na may disabilities. Pero guys, ito yung binigay sa atin ni Lord na task na gagawin natin, responsibilidad na gampanan natin. So you just accept it and enjoy and be happy. How do you be happy? Yeah. How do you happy? Can you show your happy face? Okay, how your angry face? Oh my God, that's your angry face. your angry face is you have to yeah.
Like that. Okay. So, are you good boy? So, guys, sobra naman ito dating hyper, pero guys, nawala na siya. At saka, guys, sa totoo lang, ang ginagawa ko lang dito sa anak ko, nilalakad ko siya, nilalabas ko siya sa bahay everyday. Mayroon kaming 2 hours to spend outdoor. And then, of course, most of the rest of the day ay indoor kami. And then, iba-ibang activities. So, lahat ng mga basic na pangangailangan natin or basic na mga ginagawa natin sa loob ng bahay, we should teach them as well. So, paulit-ulit guys ang instruction. Huwag kayong mainip, huwag kayong sumuko. Kasi kung tayo ay nagtatyaga sa anak natin, I tell you guys, maranasan nyo rin ang happiness na naranasan ko. Diba? Is that correct? Right. Yan. So, ayun, pag once natuto ang anak natin sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay, lalo na sa personal nila, natuturuan natin sila paulit-ulit everyday na pagtuturo nila sa personal hygiene nila. Nako guys, mas sigurado, mas may natutunan. Oh, may sasakyan na dumaan. So, guys, just take it one step at a time. Ang isang bagay, kung ituturo ninyo yan sa anak ninyo for a day or 3 days, it doesn't matter. Most importantly, na may natutunan ang anak ninyo. Diba? Hindi natin mamadaliin guys. Kasi sabi nga, ang mga lalo ng mga autism, nag-i-start sila ng baby talk at the age of 3 to 5 years old. So, hindi pa sila ganon. And of course, ang development din ng brain nila. Kasi mayroon silang sariling talent na yun lang talaga ang gusto-gusto nilang gawin. So, para madamihan ang talent nila at ma-focus ang attention nila sa ibang bagay, train them. Train them, guys. Yun lang. Huwag kayong mainip at huwag kayong ma-frustrate. Lahat ng mga bagay, sa status nila, alam ko nakaka-frustrate talaga, but there is nothing we can do is to enjoy sa mga bagay na ginagawa natin sa kanila. Diba guys? Diba Hil? Yes. Yan, okay. So see you next time.